Hoy, kay mga congressman, hindi nyo ba naalala yung sinabi ni Pangulong Marcos? Ano ba kayo? Meron ba kayong mga amnesia? Ayo ho ba ay mga mga gurangot na? Sabi ho ng ating Pangulong Marcos, ang any pakikialam ng ICC ay panghihimasok. Ito ay threat sa ating soberanya. Ibig sabihin ng soberanya, ano ho ba tayo? Tayo ho ba ay sinakop na ng ICC? Abay, mga walang niya pala ho kayo Hindi kasi pag pumasok ko sa kanilang justice system, para mo na rin sinabing tayo ho ay sinakop nila. Kaya nga this is a threat to sovereignty, di ba? Kasi sandali, meron tayong sovereign land. We have a sovereign government. We have a sovereign authority. Bakit tayo papasok sa sarili nilang justice system? Ano kayo mga ugok? Di ba? Ganun na sinasabi dito At yun ay sinabi ho ni Pangulong Marcos at pinaaalala ni VP Sara Duterte. Tumutok lang sa video na ito at kung di pa kayo nakasubscribe sa aking munting channel, isang click lang ng subscribe button at notification bell para updated po kayo sa aking mga content at videos na i-upload ko. Nananahimik po si VP Sara. Hindi ho siya nakikisaw-saw sa kahit anumang issue. Hindi ho siya dumidepensa. But this time, nagsalita na ho si VP Sara. Malalim ho ito. Ibig sabihin, this is not just an ordinary defend kay Pangulong Duterte, but this is an attack to this congressman, especially the leader, itong si Romualdez. Ikaw naman kasi Romualdez Ano ka? User ka I mean, ang user, sandali, linawin natin When we say user, manggagamit Iba ho yung nasa isip ninyo. Manggagamit ho kasi. Sumipsip ka kay Pangulong Duterte, sumipsip ka kay VP Sara Duterte para ho sa sarili mong kapakanan. Diba ho? Pero ngayon, dahil wala ka ng pakinabang, dahil ikaw ay nasa kapangyarihan na, ayan na. Yung iyong manggagamit factor, umiral na. At eto na nga po, alam nyo, ang ganda ho na sinabi ni VP Sara Duterte, swak na swak sa banga. Ika nga, pagka sa basketball ba, hindi lang 3 points, foul pa. 3 points na foul pa. Eto, panoorin natin Ng pahayag si Vice President Sara Duterte, kasunod ng mga inihaing resolusyon kaugnay ng ICC probe. Dito ipinaalala niya sa mga kongresista ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang anumang investigasyon ng ICC sa bansa ay pakikialam daw sa internal matters at banta sa ating soberanya. Yan ang una niyang sinabi. Sandali lang sabi niya. Sandali lang, mga congressman. Sabi ho ng ating Pangulong Marcos, ang any pakikialam ng ICC ay panghihimasok. Ito ay threat sa ating soberanya. Ibig sabihin ng soberanya, ano ho ba tayo? Tayo ho ba ay sinakop na ng ICC? Abay, mga walang niya pala ho kayo Hindi kasi pag pumasok ko sa kanilang justice system, para mo na rin sinabing tayo ho ay sinakop nila. Kaya nga this is a threat to sovereignty, di ba? Kasi sandali, meron tayong sovereign land. We have a sovereign government. We have a sovereign authority. Bakit tayo papasok sa sarili nilang justice system? Ano kayo mga ugok, di ba? Ganun na sinasabi dito At yun ay sinabi ho ni Pangulong Marcos at pinaaalala ni VP Sara Duterte. Hoy, kay mga congressman, hindi nyo ba naalala yung sinabi ni Pangulong Marcos? Ano ba kayo? Meron ba kayong mga amnesia? Ayo ho ba ay mga gurangot na? Sa bagay, marami ho dyan. Tumanda ng paurong sa Congress. Kayo ho ba ay may diferensya na sa utak? Nakakalimot na kayo? Tuloy. Hindi rin daw makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC sa kahit na anong paraan. Dapat daw ay respetuhin ng Kamara ang posisyon ni Pangulong Marcos na siyang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa. Yan ang napaka-importante sa lahat.
Yan ang napaka-importante sa lahat. Why? First of all, parang yung speech ko. First of all, wala naman second, wala naman third, wala naman last. First of all, and most important of all. Ha? Ang jurisdiction pagdating po sa foreign policy, yan ho ay na kay Pangulong Marcos lang o sa Pangulo ng ating bansa. Ha? Hindi ho dapat nanghihimasok ang kamara. Oy, andali, mga congressman, ba't ba kayo pakialamero? Kayo pala mga marites eh. May buhay na may buhay, pinakikialaman nyo. Hindi ho, malinaw ho yan. Pagdating ho sa foreign policy, di ba alam naman po natin yan. Foreign policy 101 yan. Ang presidente lamang ang pwedeng magbigay ng o maging arkitekto ng foreign policy. At kayo mga congressman, di ba you are representative of your district, mga ulul kayo. Di ba? You should be representing your district, yung kapakanan ng inyong distrito ang inyong iniisip. Puro kayo pamumulitika eh. Puro national issue ang sinasawsawan ninyo eh. Di ba? Ang linaw-linaw na ho niyan eh. Sinabi ni Pangulong Marcos eh. Di ba? Huwag papasukin ng ICC. Bakit kayo ngayon nakikingialam? O bakit kayo gumagawa ng sarili nyong paandar dyan? Huwag kayo mangialam ng hindi naman yung jurisdiction. Huwag niyong pakialaman yan. Para mong sinabing halimbawa lang. Ito, simpleng halimbawa lang. Kunwari, ikaw ay crew o staff ng In-N-Out. Ng social, In-N-Out, hindi McDodo. Kunwari, ikaw ay staff ng In-N-Out. Tapos pupunta ka ngayon sa Jollibee. Sabi mo dun sa manager ng Jollibee, alam nyo, hindi maganda patakaran nyo dito. Bakit masyadong mura ang Chicken Joy nyo? Tsaka bakit kayo nagbebenta ng Chicken Joy? Dapat burger lang. Hindi nyo pwede sabihin yun, di ba? Bakit? Hindi mo jurisdiction yung animal ka. In-N-Out ka lang manager eh. Wag kang pakialamero, di ba? Ano ka eh? Marites ka na. Pakites ka pa. Anong pakites? Pakialamero ka. Hayop ka. Ganon din ho dito sa kamera. Hindi ho dapat nyo pinakikialaman ang trabaho ng presidente. Ano ba kayo? Para nyo naman sinasabing walang silbi yung presidente natin sa ginagawa nyong yan. Kayo talaga, oo. Kayo namamahiya sa Pangulo natin eh. Dapat pala kayo ang tawaging anti-Marcos eh. Ang pagpayag daw sa ICC prosecutors na mag-imbestiga ay hindi lamang unconstitutional, kundi pangmamaliit din daw sa ating legal institutions. Yan ang totoo. Pangmamaliit yan. Para nyo sinasabi yung mga judge natin dito, bobo. Yung may abogado akong kilala, bobo. Pero yung mga judge natin, grabe yung pinag-aralan yan. Tsaka ang kanila hong mga dinaanang matitinding pagsubok sa buhay. Ito sasabihin nyo, hindi, papasukin na lang natin yung ibang justice, mga ganun. Baka ipusta ko sa inyo, mas matatalino pa yung mga judge natin kaysa dyan sa mga yan. Dagdag pa ni VP Sara, wag daw sanang insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman. Yan ang totoo. It's an insult. Sa naging balita na ito, ano ang iyong magiging opinyon? Komento mo lang sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aking video.